Okay na kuya. Okay? Sir, statement lang sir dun sa nangyari po sa loob. Yung pwede nyo lang sabihin sir. Well, ang pwede natin sabihin na matapos ng napakahabang hearing, na-terminate na natin ang testimonya ni Herbert Colango at inaantay na lang namin ang huling testigo ng prosecution na kinilala nila na si Jojo Baligad. At pagkatapos noon, i-resolve na yung nakahain na petition for bail ni Senator Laila de Lima. Attorney, paglabas ni Senator Laila, she mentioned freedom, freedom, freedom. Sana mangyari ito sa lalong madaling panahon. Ganun ho ba yung tinakbo ng hearing kanina? At yun ho ba yung mangyayari? Well, inaantay kasi namin matapos ang prosecution sa kanilang mga testigo para mabigyan ng hukuman ng karampatang panahon at mabigyan ng hukuman ng karampatang panahon na desisyon na o resolvehin na yung kanyang application for bail. So, kahit naman sigurong nakakulong na ng 6 na taon, inaasahan niya na pagkatapos ng mahabang paglilitis, na mabibigyan na ng atensyon ang kanyang application for bail. At hopefully, yun ay makita ng hukuman na dapat na munang bigyan ng pansamantalang paglaya si Senator Laila de Lima, at least sa kasong ito. Attorney, dalawang korte po yung mahawak ng kaso, di ba? Yung 256 at 204, tama ba? Magkahiwalay na kaso naman kasi yan. Oh. Yung sa 256 yung inintay po natin. Sa 256, inihintay naming matapos yung prosecution. Dahil yan ay proseso natin, pag may application for bail, obligado ang Department of Justice o yung panel prosecutors maghain ng ebidensya na magpapatunay na ang ebidensya laban sa akusado ay malakas at yan ang magsusuporta o mag-justify ng kanyang patuloy na pre-trial detention kung tawagin natin. Doon sa isa naman, alam niyo naman na naghain na kami ng aming omnibus motion para i-dismiss o ibasura na ng tuluyan ang nasabing kaso. At kung hindi man ito'y mababasura kaagad, at least bigyan ng pansamantalang laya si Senator Laila de Lima. Inaantay rin namin ang aksyon ng korte rito. Wala nang hearing sa kabila sir. Meron pa kami naka-schedule na hearing dito ngayong Marso. I think that will be on March 17, no? March 17. At doon pag-uusapan yung aming sinampang omnibus motion. So, attorney, yung isang kaso is na-dismiss na. Now, you're looking forward na ma-dismiss itong kay Colango. Hindi. Ang inaasahan namin sanang ma-dismiss na ay yung kung saan nagbinawi ni Rafael Ragos yung kanyang testimonya laban kay Senator Laila de Lima. That is before branch 204, yung criminal case number 165. Nakahain nga yung aming omnibus motion para sa outright dismissal. Kay Ragos. Kay Ragos, oh. Kung kay Colango, sir, ganun din. At petition for bail lang ito. Application for bail lang. Pag hindi mapatunayan na malakas ang ebidensya labang kay Senator Laila de Lima, ang direksyon na rin naman yan ay for dismissal yung kaso. Gaano kabigat yung magiging papel nitong huling testigo ng prosecution? Mahirap pang sabihin ngayon dahil yan under evaluation pa ng korte, no? At nailabas naman namin ang gusto naming mailabas. Hihintay na lang namin kung paano yan babasahin o titingnan ng hukuman. But you're looking forward to the attorney. Ang priority is the bail. Priority, of course, is the bail, at least yung pansamantalang paglaya ni Senator Laila de Lima. The timeline, attorney, tingin nyo mamimit nyo yung March, yung sinabi nyo before? May mga nakasampa pang setting dito sa branch 256, pero ang gagawin na lang siguro namin, gagawin namin ang lahat ng paraan para mapabilis to kahit paano.
plus na kulang pa kayo na isang hearing dahil nag-holiday bigla nung Friday. Nabawasan pa How do kami you ng feel isang about that, hearing. attorney? Wala tayong magawa dahil ito'y diniklarang holiday yung February 24. Pero pilitin namin habulin sa mga susunod na mga paglilitis. Attorney, can we somewhat go into the detail? Kasi nakita namin somewhat slightly emotional si Senator Laila paglabas niya eh. Yung pagbabanggit niya, yung sa pagtutok namin sa kanya, na kada lumalabas siya ng korte, this is the first time we felt, I felt, na there's a lot of emotion going on. Yung sinabi niya yung freedom repeatedly. So, Well, sa aming pag-uusap kasi ni Senator Laila de Lima sa tuwing kami nagkakaroon ng meeting, yeah. talagang inaasam-asam na niya na matapos na itong paglilitis, yung pang-hearing ng petition for bail. Dahil dito lang natin malalaman kung siya pwedeng makalaya kahit pansamantala man lang eh. So, medyo tumatagal, mahaba yung proseso na hindi namin naasahan. Kaya siguro yung kanyang ang kanyang pakiramdam matapos na sana. At ang isang dahilan kasi diyan, nung una kasi akala namin si Jojo Baliga dahil hindi na ipipresenta, nagbago ang posisyon ng panel of prosecutors at gusto na nilang ipresenta. So dagdag na yan, at least minimum isang hearing. Siyempre, bibigyan pa natin ng panahon ng West na mag-desisyon. So, hindi to kaagaran agad-agad. Hindi natin mapipilit ang hukuman na maglabas kaagad ng desisyon ito sa application for bail ni Senator Laila. At least dito sa criminal case number 167. Pero sa criminal case number 165, ito na yung nakatutok. Malamang at the very least mabigyan ng piyansa si Senator Laila de Lima habang dinidinig pa kung sakaling hindi pa to outright dismissal ng korte. Kailangan ba sir dalawa? Dalawa sila Oo. for her para makapag... Oo, kasi ang bawat kaso ay non-bailable eh. So kailangan matapos natin lahat ng proseso sa dalawang kaso bago siya tuluyang makalaya kung papayagan ng korte. Attorney, habol ko lang, yung last na hearing, you mentioned na nabanggit ni Ragos si Attorney Acosta. Na-mention siya, pero wala siya sa affidavit kasi sir eh. Pero na-mention siya sa korte ba? Tama ba? Na-mention si Attorney Persida Acosta. As what? Nandun siya dun sa sinabi ni Rafael Ragos, nandun daw siya sa Soler, nung una siyang pinatawag ni Secretary Aguirre. Okay. Nandun din siya nung pinatawag siya ni Secretary Aguirre nung isang linggo, one Sunday. Opo. Nag-meeting sila dapat sa opisina daw ni Secretary Aguirre sa Green Hills, pero lumipat sila sa Pancake at kasama daw si Persida Acosta sa sabing pagpupulong. So isa daw sa nag-pressure. Tama po ba? Well, may direct quote na gano'n? wala, ang sinabi niya kung i-direct quote natin si Rafael Ragos, she considered Persida Acosta as part of the team. Sorry, last lang kay Colombo, meron bang highlight sa mga sinabi niya ngayon? May nagbago ba? Wala eh. Paulit-ulit lang yung kanyang sinabi na siya ay hindi drug lord, hindi siya involved sa drugs, at yung kanyang, paano bang termino natin gagamitin doon, yung sinasabi niya na siya ay naging biktima ng love triangle. So, paulit-ulit lang naman, hindi naman nagbago ang kanyang salaysay. He maintained this accusation na nakakausap daw niya si Senator Laila kahit wala siya napakitang ebidensya, na tinetext niya, kinakausap sa cellphone, gano'n. But still, walang ebidensya pinasanda. Well, hinahanapan namin siya pero sinabi niya tinapon na raw niya yung cellphone niya. So, wala kaming sige, salamat.